Dadalhin tayo ng kasong ito sa Takatsuki, hilagang parte ng Osaka at timog ng Kyoto, Japan. Ang kasong tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa 54 years old na si Takay Naoko. Malapit nang magretiro si Takay Naoko at nagtatrabaho bilang isang bank clerk na may magandang sweldo. Wala siyang asawa, wala ring mga anak, at ang tanging pamilya niya lang ay ang kanyang ina na nasa nursing home dahil sa sakit na demensya. Nakatira siya mag-isa sa simpleng bahay sa Takatsuki. Simple lang ang pamumuhay ni Naoko. Bahay, trabaho lang siya at hindi rin siya madalas makisalamuha sa ibang tao. Ngunit isang araw matapos na hindi siya pumasok sa trabaho, nag-alala ang mga kamag-anak niya at katrabaho dahil unusual sa kanya ang pag-absent niya dahil kilala siyang masipag pumasok. Ano ba ang nangyari sa kanya? Sabay-sabay nating alamin. Ako po si Ces, ang inyong Pinoy Crime Documentary Narrator. Ako ay nagbabahagi ng mga true crime na isinalin sa Tagalog. Kung kayo ay mahilig sa mga true crime documentaries katulad ko, mag-like na at mag-subscribe sa aming channel. Lahat ng documentaries ay niresearch ko gamit ang public records, news, and archive materials. Lunes, July 26, 2021, nakatakdang bumalik sa trabaho si Nauko. Ngunit napansin ng kanyang mga katrabaho na hindi siya pumasok. Tinawagan nila ang kanyang kamag-anak na siya namang may susi sa kanyang bahay. Kumatok siya sa bahay ngunit walang sumasagot. Dahil dito pinasok na niya ang bahay gamit ang susi nito. Pagpasok sa kanyang bahay malinis at maayos naman ito. Walang bakas ng kung anumang krimen. Nang pumunta siya sa kwarto, pagbukas niya ng pinto, may umaalingasaw na babahong amoy. Sinundan niya ang mga amoy na ito at dinala siya sa banyo ng kwarto. Dito ay nakita niya nakahubad si Naoko sa bathtub na puno ng tubig at nasa advanced state of decomposition na. Tumakbo na palabas ng bahay ang kamag-anak niya at tumawag na ng mga pulis. Sa simula mukhang aksidente lamang ang pagkamatay nito dahil walang bakas ng physical injury. Ngunit napansin ng mga pulis sa Japan na si Takay Naoko ay may tali sa braso gamit ang plastic cord. At sa lamesa ng kanyang kwarto may nakita na passbook at envelope na may laman na nagkakahalagang 700,000 yen o 270,000 pesos. Nasa lamesa rin ang cellphone niya at meron din mga basyo ng alak. Sa unang investigasyon, walang senyales ng pagnanakaw at wala ring senyales na may sapilitang pumasok sa bahay niya. Unang nag-imbestiga ang mga pulis sa kapitbahay niya at sinabi nitong mature at disente si Naoko at namumuhay ng simple kahit mayroon namang itong malaking life savings mula sa kanyang ina na may demensya. Habang gumugulong ang investigasyon, natuklasan ng mga pulis sa pamamagitan ng video mula sa CCTV na noong July 21 ng gabi, umuwi si Naoko pagkatapos ng trabaho. Inabot ng 7 months ang investigasyon sa katawan ni Naoko dahil na rin sa lagay ng kanyang katawan ng matagpuan. Ang dahilan ng pagkamatay niya ay pagkalunod. Ngunit napansin ng mga pulis na may tama siya sa ulo at bagaman may natagpo ang mga basyo ng alak sa kanyang kwarto ay walang alkohol sa sistema niya. Dahilan nito para imbestigahan ang kaso bilang homicide. Natuklasan ng mga pulis na noong February 2021, 5 buwan bago ang insidente, isang 28 years old na lalaki ang mayroong legal papers na nagsasabing siya ay ampon ni Takay Naoko. Ito ay sa kabila ng pagiging single nito. Ang lalaking ito ay si Matsuda rin na naging takay rin pagkatapos ng adoption. Ito na na-interview si Rin ng media at sinabi nito na oo, siya nga ay ampon ni Takay Naoko. Sinabi niya na mabait na tao si Naoko at na-shocked siya sa pangyayari. At sinabi niya na si Naoko raw ang nag-propose para siya ay ampunin at wala daw siyang nakikitang dahilan para tumanggi. Dahil siya ang legal adoptee nito, natural lamang na siya ang magmamana ng kung ano man ang naiwan ni Naoko. Bago pumanaw si Naoko, pumirma siya ng isang malaking life insurance policy na nagkakahalaga ng 150 million yen o mahigit na 58 million pesos. Si Rin ay isang ahente ng life insurance na nagtatrabaho para sa kilalang kumpanya ng insurance noong 2018. Dito niya nakilala si Naoko at naging kliyente niya sa isang life insurance policy na nagkakahalaga ng 100 million yen o 38 million pesos. Noong 2020, lumipat si Rin sa isang insurance company sa Tokyo at naging isang top salesperson.
Noong Pebrero 2021, tinanggap ng korte ang isang kasunduan para sa voluntary adoption mula kay Naoko at kay Rin. Noong Mayo ding taong iyon, binago ang pangalan ng benepisyaryo sa 50 million yen or 19 million pesos na life insurance policy ni Naoko Takay magmula sa kanyang ina na may demensya, pinalitan ito ng kanyang ampon na si Rin. Ayon kay Rin, ang dahilan kung bakit nais siyang ampunin ni Naoko ay dahil matagal na siyang naninirahan na mag-isa at nais niyang makatagpo ng isang anak na magiging kasama niya at magpapatuloy ng kanilang pamilya pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Kilalanin natin si Rin. Si Rin ay may magandang reputasyon ayon na rin sa mga tao sa kanyang paligid. Aktibo siya sa amateur rugby club sa loob ng maraming taon at dati siyang isang profesional na atleta noong kolehiyo. Napili pa ngang maging bahagi ng pambansang koponan upang maglaro sa ibang bansa. Sa amateur na koponan, siya na rin ay naging asset ng grupo. Ginagalang siya ng mga nakakatanda at nakababata sa koponan. Madalas niyang ginagawa ang pagpaplano ng dieta sa buong koponan at mga strategy sa laro. Namumuhay si Rin ng marangyang buhay dahil sa mahusay niyang performance sa pagbebenta ng insurance. Nakatira siya sa isang apartment sa Minato Ward ng Tokyo na may napakagandang tanawin ng gabi ng buong lungsod mula sa kanyang bintana. At ang mga larawan niya sa Instagram ay puro mamahaling restaurant siya kumakain. At pag pumupunta siya sa mga sports, laging naka-designer na damit para mang wala siyang problemang pinansyal. Marahil iniisip ni Naoko na may maayos na trabaho si Rin at hindi nagkukulang sa pera, kaya't kampante siyang gawing ampon ito at hindi inaalala ang posibleng maghangad siya ng mana. Sa unang investigasyon ng mga pulis, natuklasan na may alibay siya sa oras ng pagkamatay ni Naoko, kaya't hindi siya naging suspect sa mahabang panahon. Ngunit nang muling suriin ng mga pulis ang timeline ng relasyon ni Rin at ng kanyang adoptive mother, nakahanap sila ng ebidensya laban kay Rin. Napag-alaman na peke ang mga dokumento ng ampunan at ang pagbabago ng benepisyo sa life insurance. Pag-alaman nila na buhay pa ang tunay na ama ni Rin at kasal pa siya at may asawa dahil kailangan ang dalawang pirma ng dalawang partido para maging valid ang dokumento ng ampunan. Ngunit ang mga pirma ng dalawang tao na nasa dokumentong ito ay pineke rin ni Rin. Hindi alam ng dalawang pamilya na ampon siya ng ibang tao bago sila tinawag upang magtestigo sa korte. Nalaman din ng mga pulis na noong unang magtrabaho si Rin sa kanyang kumpanya, inilipat siya sa mas mababang posisyon kaysa sa dati dahil niloko niya ang isang kliyente upang pirmahan ang isang insurance contract nang hindi nila alam. Upang mapanatili ang kanyang marangyang pamumuhay, lumipat si Rin sa pangalawang kumpanya. Ngunit hindi nagtagal ay nakatanggap ulit ng reklamo dahil sa panlilinlang sa mga kliyente para pirmahan ang mga kontrata. Noong April 2021, natanggal siya sa pagiging ahente ng insurance. Dahil dito nakatuon ng kanyang mga mata kay Naoko ang kanyang dating kliyente. Si Rain ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera dahil sa kanyang lifestyle. Balik tayo sa pagkamatay ni Naoko. Malinis at maingat, inayos niya ang lahat ng detalye ng kanyang plano upang matiyak na hindi siya ang magiging suspect sa krimen. Alam rin ni Rin na susuriin ng mga pulis ang lokasyon ng cellphone niya upang matukoy ang kanyang alibay. Noong July 22, sadyang iniwan niya ang kanyang cellphone sa kanyang apartment sa Tokyo upang magmukhang nasa bahay siya buong araw. Pagkatapos nagtungo siya sa Osaka, suot ang iba't ibang damit na pang sports attire at nagsuot ng makapal na mask at salamin sa mata. Pati ang mga tattoo sa kanyang kamay ay tinakpan niya. Ayon sa investigasyon, umaga ng ika-22, tinakot niya si Naoko gamit ang isang bagay upang papasukin siya, saka piniringan, tinali at pinasok sa bathtub. Pagkatapos nito, nagsuot siya ng damit pambabae at wig at umalis mula sa bahay ng biktima. Habang pauwi, binago niya ang kanyang kasuotan kaya nahirapan ng mga pulis na makuha ang surveillance video at magagamit sa kanilang investigasyon. Tapos ang masusing pagsusuri sa mga CCTV sa paligid ng bahay ng biktima, may isang kahina-hinalang lalaki ang naging sentro ng kanilang investigasyon. Mula sa nakuhang footage noong hapon ng July 22, 2021, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng newsboy cap ang nakitang umaaligid sa bahay ng biktima. Ang nasabing lalaki ay nakasuot ng shades at mask, suot ang isang crossbody bag. Dala-dala niya ang isang clear tape sa kaliwa at sa kanan naman ay gloves. Noong una hindi ma-identify ng mga pulis itong lalaki. Ngunit napansin ng mga pulis na magkaparehas ang bag ng sospek at ang bag na ginamit ni Rin sa kanyang mga interview.
Ito ang naging susi para makilala ng mga pulis ang salarin. Napag-alaman din na noong July 23, agad na binago ang benepisyaryo ng isa pang life insurance ni Nauko na nagkakahalaga ng 100 million yen o 38 million pesos at inilagay ito sa kanyang pangalan. Siyempre patay na si Nauko noong panahong iyon kahit hindi pa natatagpuan ang katawan kaya't peking dokumento ang ginamit. Nakuha ni rin ang 100 million yen o mahigit na 38 million pesos mula sa mana. Ang mas nakakagalit pa ay matapos niyang makuha ang pera, agad siyang nagpunta sa korte upang mag-apply ng cancellation of adoption, marahil upang makaiwas sa obligasyong magbigay ng suporta sa may sakit na ina ni Naoko. Patuloy niyang nilustay ang pera ni Naoko. Madalas siyang makita may kasamang babae sa golf course, bumili ng mamahaling kotse, kumain sa magagarang restaurant, at mag-post sa social media para ipagmalaki ang kanyang mga luho na parang walang nangyari. 3 araw matapos niyang patayin si Naoko, nasa Marangyang apartment lang si Rin at nagkaroon pa ng video conference kasama ang kanyang mga kasamaan sa laro na parang wala lang. Si Rin sa wakas ay inaresto noong August 25, 2022, 1 taon matapos ang krimen. Hindi niya inaamin na siya ang may kinalaman sa krimen at hindi na nalaman kung ano pa ang motibo nito. Umaasa ang mga pulis na sapat na ang ebidensyang hawak nila upang siya ay makulong ng mahabang taon. Ngunit ayon sa mga ulat mula sa Osaka Police, si Rain ay natagpo ang walang malay at walang buhay matapos ang di umano'y pagtatangkang magpakamatay sa isang detention facility. At sa isang opisyal mula sa Fukushima Police Station sa Osaka, ang nagsabing si Rin Takay, 28, ay nakabitin gamit ang isang sinulid na tila gawa sa mga pira-pirasong tela sa kanyang selda sa ikatlong palapag ng gusali sa istasyon ng pulis. At ito na nga ang mapait na pagtatapos ng kaso ni Naoko Takay, isang babaeng pinatay ng kanyang peking ampon.